Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Sa bahagi naman ng kampo ng mga kalaban, makikitang mainit na ang ulo ni Mayor Cerex. Walang kwentang mga taga-Astra ito. Akala ko ba ang sabi ni Alexander, yung mga pinakamalalakas ang pinatawag niya na tutulong rito? Bakit nagagawang matalo ng grupo ng babaylang si Rino? Lahat ng nakalatag mula sa ibaba hanggang sa ika-4 na bahagi ng bundok. Sinagot naman siya ni Almiro. Ano ka ba naman, Mayor? Bakit mo kasi iniaasa ang labanan sa mga taga-Astra? Sa napapansin ko kasi, masyadong kampante ang mga taga-Astra dahil alam nilang mga tao lang naman ang makakaharap nila rito. Pero ang hindi nila alam, mga tao nga ang narito. Pero nabuhay naman sa panunugis ng mga elemental at katulad nilang mga taga-Astra. Kaya alam ang mga galawan nila. Mukhang tama ka nga dyan, Almiro. Mga hangal na mga taga-Astrang ito. Sumagot naman si Mayor Arnaldo. Bakit ka ba nag-aalala masyado si Rex? Baka nakakalimutan mo. Hindi naman talaga ang mga taga-Astra ang inihanda natin na siyang tatapos sa grupo ng babaylang iyan. Napakarami pa nating alas na nakahanda sa ika-5 bahagi ng bundok at dito sa loob ng compound. Idagdag pa ang main event natin. Walang iba kundi ang mga hybrid natin na mga aswang. Meron pa tayong 4 na pain, si Rafael at ang 3 aswang na kaibigan ni Lino. Kahit pa pagsamasamahin lahat ng kasapi sa grupo ni Lino, mas marami pa rin ang mga nakahanda natin rito. Kaya halos wala silang tsansang manalo. Nagsalita naman si Boris. Hindi ko alam na masyado ka palang matatakotin, Mayor. Siguro, malakas ka magkapino. Bawas-bawasan mo na yan. Mas maganda sa katawan kung dugo ng birhen ang iinumin mo tuwing umaga. Nakakapagbigay ng lakas at nakakapagpabata pa. Saan mo naman ako paghahanapin ng napakaraming birhen na iinumin araw-araw, Boris? Tumawa naman ang matabang lalaki. Ano ka ba naman, Mayor? Sino ba kasing nagsabi sa iyo na kailangan mo ng marami? Magkulong ka lang ng 7 dalagita. Kada araw, isa sa kanila ang kukuhanan mo ng 1 basong sariwang dugo. Hindi mo kailangan patayin. Kukuhanan mo lang ng dugo at aalagaan ng maayos para hindi magkasakit at manatiling masigla sa mahabang panahon. Wala kang papatayin. Mabibigyan ka pa ng magandang kalusugan. Hindi kagaya ng itsura mo ngayon, oh. Parang tumanda ka na 5 taon sa aktual mo na edad. May isang tisuin at matikas na lalaki naman ang sumagot sa may gilid. Kami rin, may suhestyon para dyan. Magpahawa ka ng pagiging vampira kagaya namin. Habang buhay ka nang hindi tatanda at hindi ka rin mamamatay. Sumagot naman ang mayor. Teka, bakit ang kalusugan ko na pinag-uusapan natin? Umaharap tayo ngayon sa malaking problema. Tsaka, sino ka nga pala? Hindi ko naalalang nagpakilala ka sa akin kanina ah. Sumagot naman ang tisoy na lalaki. Ipagpaumanhin mo, Mayor Cerex. Ako si Remus. Ito naman si Darius at Damian. Mga kinatawan kami ng international organization na Black Triangle. Naparito kami dahil sa paanyaya ni Alexander. Ang sabi niya, gusto niyang maging kasapi ng organisasyon namin ang organisasyon niyo. Kaya narito kami para lang manood. Wala kaming kinalaman sa labanan na isinasagawa niyo ngayon. Kung manalo kayo, ay magiging kasapi kayo ng aming samahan. Pero kung matalo man kayo, aagawin ng organisasyon namin ang teritoryong inyong nasasakupan. Pati lahat ng tauhan at ari-arian nyo ay mapapasa amin. Mahinahon pero maotoridad na wika noong isang lalaki na nagpakilalang Remus. Agad namang tumayo si Gobernador Arnaldo.
Abay, ang yayabang nyo magsalita ah. Anong akala nyo? Ibibigay lang namin ng ganun-ganun ang kung anumang meron kami. Mataas na boses pa nito. Sa isang iglap ay may tumamang gintong barya sa lalamunan ng gobernador. Makikita ang naging butas na tinagusan noon at pupugak-pugak ang lalamunan ni Arnaldo at tila nalulunod sa sariling dugo. Mabilis naman na nakalapit ang lalaking si Remus at idinikit ang isang malaking baso na yari sa ginto upang sahurin ang lumalabas na dugo. Dahil sa bilis ng mga pangyayari ay walang nakagalaw at hindi rin makapaniwala sa nakita. Noong makabalik sa upuan ang lalaking si Remus ay muli iyong nagsalita. Paumanhin sa bilis ng mga pangyayari. Inanyayahan kami rito upang sukatin ang inyong kakayahan. At kung karapat dapat ba kayo maging kasapi ng isang makapangyarihang organisasyon sa buong mundo. Hindi kami naparito para magmayabang o magsabi ng walang katotohanan. Kaya wala rin kaming panahon para makinig sa sasabihin ng mga taong katulad ng matandang yan. Ang tanging silbi niya lang sa okasyong ito ay maging pampainit ng lalamunan namin gamit ang kanyang dugo. Noong matauhan si Mayor Serix ay muli itong nagsalita. Roulette, pakilusin mo na lahat ng tauhan natin na nasa ikalimang bahagi ng bundok para matapos na ang grupo ng babaylang si Lino. Agad namang sumagot ang isa sa lalaking nagpakilalang kinatawan ng Black Triangle. Mayor, isasuggest ko lang ha, ipagpaliban mo muna ang kautosang iyan. Isang walang kwentang laban ang magaganap kung ipagpapatuloy natin ito agad ngayon. Gaya ng sabi nyo kanina, mga pangkaraniwang tao lang naman ang nariyan na nagtatangkang sumugod rito at hindi rin sila kasing dami ng tauhan nyo. Mula madaling araw pa sila lumalaban ng tuloy-tuloy, walang maayos na kain at pahinga. Kaya kung haharap na rin sila agad sa mas malalakas mong tauhan, ay parang iniharap mo ang isang bata sa isang mandirigma. Wala silang kalaban-laban. At para sa amin ay isa yung walang kwentang labanan. Tanging ang pagsasamantala sa pagiging mahina lang ng kalaban ang nakikita namin mula sa hakbang na iyon. Kung kami ang nasa katayuan mo, tatawagan mo ang kabilang grupo. Sabihan mo na magsibalik na muna sila sa kanilang base. At sa kasalukuyang oras ngayon, wala pang katanghalian. Sabihan mo sila na bumalik sa pasado alas 12 ng madaling araw bukas. Walang magiging pag-atake mula sa panig nyo para magkaroon sila ng pagkakataong makapagpahinga. At bukas, dumiretso na sila sa ikalimang level para ipagpatuloy ang pagtutuos. Sumagot naman si Mayor Serix. Ano? Ipagpapaliban pa natin ang kamatayan ng mga kalaban? Muli namang nagsalita si Darius. Ang sa amin lang naman ay suhestyon lamang. Kayo ang magdidesisyon. Kung itutuloy nyo ang planong iyan, isa yung negatibong pananaw para sa amin na hindi magiging mabuting puntos para tanggapin ang inyong aplikasyon na maging miyembro ng aming samahan. Muling umupo sa upuan si Mayor Serix habang nakatingin sa malaking monitor. Makikita roon ang mga nanghihinang kasamahan ni Lino. Ang iba ay umiidlip habang nakasandal sa mga puno at bato. Tama nga ang sinabi noong isang lalaki, wala na sa 100% ang kondisyon ng lakas ng mga nasa kampo ni Lino. Kaya hindi na iyon patas na laban at kung susuway siya sa suhestyon ng mga taga Black Triangle, maaari siyang parusahan ni Alexander. Hindi niya gugustuhin magalit iyon sa kanya dahil alam niyang mas masahol pa sa kamatayan ang ipaparusa noon sa kanya. Roulette, tawagan mo sila direkta sa kanilang base camp. Masusunod, Mayor. Wika pa ni Roulette sabay dial ng IP address sa base camp nila Lino. Hello, Lino. Ako ito, si Mayor Serix. Binabati kita sa mga naging panalo nyo laban sa mga tauhan ko. Hindi ko akalaing makakarating ka sa ika-4 na bahagi ng bundok. Kung hindi mo pa alam, ako na ang magsasabi sa iyo. Marami kaming inihandang sorpresa sa grupo mo sa ika-5 bahagi ng bundok. Di hamak na mas malalakas ang puwersa ng mga iyon kaysa sa mga kasama mo.
Kaya bilang isa akong mabuting mayor at patas lumaban, kaya bibigyan kita ng kaunting partida. Aalisin ko ang itim na ulap sa itaas ng bundok para tumagos ang totoong liwanag ng araw. Ipagpapaliban muna natin ang ating labanan para bigyan kayo ng pagkakataon na makapagpahinga. Magmumukha lang kayong bata sa kondisyon yung iyan kung ngayon na tayo agad maglalaban-laban. Kumain kayo ng buong grupo mo at magpahinga. Bukas ng madaling araw, pasado 11:00, ay dumiretso na kayo sa ikalimang bahagi ng bundok. Doon natin ipagpapatuloy ang digmaan. Siguro naman patas na iyon para sa inyo. Isang patunay na rin na hindi kami aatake sa inyo dahil magbabalik ang tamang liwanag ng araw sa paligid. Samantalahin mo na, Lino, ang nalalabi mong oras sa mundo. Dahil bukas ng umaga ay sisiguraduhin kong mauubos kayo ng buong grupo mo at walang bababa o makakaalis pa sa base camp nyo ng buhay. Mahabang paliwanag pa ni Mayor Cerex, sabay patay ng communication. Hindi malang nabigyan si Lino ng pagkakataon na sumagot. Noong lingunin ni Mayor Cerex ang tatlong kinatawan ng Black Triangle, ay wala na ang mga iyon doon. Kita mo ang mga iyon, bigla na lang nawala. Wika pa ni Mayor kay Roulette. Nagsalita naman si Boris. Mayor, naka-halftime break pala tayo. Baka pwede ko munang enjoyin saglit ang muling pagkikita namin nitong dati kong alaga na si Roulette. Wika pa ng matabang lalaki habang nakalabas ang dila na nakatingin sa dalagang si Roulette. Nagulat naman si Roulette at kinabahan dahil baka pumayag si Mayor Cerex. Siguradong matutorture na naman ang katawan niya kapag ginamit siya ng lalaking iyon. Kaya niya namang patayin iyon nang walang kahirap-hirap, pero hindi niya rin pwedeng gawin dahil siya naman ang malalagot sa mayor. Nakatitig si Roulette kay Mayor Cerex at naghintay sa pasya nito. Tumingin si Mayor Cerex kay Boris. Hoy, Boris, tigil-tigilan mo muna yung kakatihan mo. Hindi pa tapos ang labanan dito. Ang usapan natin, kapag natapos na ang labanan na ito, ay uuwi kang kasama ang laruan mong si Roulette. Marami pa siyang gagawing paghahanda para sa paparating na laban. Kaya ipahinga mo na lang muna yung malaki mong tiyan at saka ka na magpakasasa kay Roulette kapag tapos na ang lahat ng ito. Ikaw talaga, Mayor. Napakadamot mo. Tikim lang naman ang sa akin eh. Wika pa ni Boris sabay tayo sa upuan upang magtungo sa kwarto na naka-assign rito. Almiro, Eliazar, Bencio, sumunod kayo sa opisina ko. Kailangan natin mag-meeting. Wika pa ni Mayor Cerex. Sumagot naman si Almiro. Sige, Mayor, walang problema. Hindi ba natin isasama ang tatlong iyon? Hindi na. Narinig mo naman ang sabi nila, di ba? Hindi sila naparito upang tumulong sa laban. Narito sila para kilatisin tayo kung nararapat na maging kasapi sa organisasyon nila. Hindi ko alam na nag-apply para sa kanila si Panginoong Alexander na maging kasapi ng grupo nila. Parang hindi pa ako handang magpasakop sa ganoong mga nilalang ah. Masyadong pamisteryoso at hindi tumatanggap ng pagsalungat. Tama ka, Mayor, pero wala tayong magagawa. Besides, mas lalakas ang organisasyon natin kung may backup mula sa international. Makakapag-operate tayo ng ating mga illegal na negosyo kahit sa ibang bansa nang walang poproblemahin dahil may proteksyon tayo mula sa kanila. Oh, sige, tama na yan. Sa opisina na tayo mag-usap. Ikaw naman, Roulette, makipag-coordinate ka sa lahat ng mga nasa level 5. Sabihin mo sa kanila na standby lang muna dahil bukas pa itutuloy ang labanan. Siguraduhin mo rin na naka-fully charge ang laser cannon natin na nakapalibot rito, pati na ang magnetic field barrier para hindi tayo mapasok rito kung sakaling mag-tridor sila na sumalisi habang naroon ang focus natin sa ibaba. Opo, Mayor, ako na po ang bahala. Tsaka, Mayor, salamat sa hindi mo pagpayag sa gusto ni Boris. Huwag kang magpasalamat sa akin, Roulette, dahil hindi ka makakaligtas sa kamay niya. Doon pa rin talaga ang bagsak mo. Na-delay lang. Alam ko po yun, Mayor, pero salamat pa rin. Oh, sige na, kumilos ka na. Mag-meeting lang kami. Wika pa ni Mayor Cerex at umalis na.
Noong naiwan ng mag-isa si Roulette ay kinuha niya ang cellphone. Tinawagan niya ang mga contacts na nasa level 5. Hello, ako ito, si Roulette. Ipinapasabi ni Mayor Cerex na alisin muna ang itim na ulap sa ibabaw ng bundok. Pansamantala mo nang ipapahinga ang labanan. Bukas ng madaling araw uli itutuloy. Walang susugod sa kampo ng mga kalaban natin ha. Mahigpit na ipinagbabawal iyon ni Mayor. Kapag may sumuway sa kautusan niyang iyon, ay alam niyo na ang mangyayari. Kasalanan ng isa, damay sa parusa ang buong grupo. Magpahinga na lang muna din kayo dyan. Wika pa ni Roulette sabay patay ng tawag. Sunod niyang idinayal ang numero ni Lino. Hello, Lino. Ako ito, si Roulette. Oh, Roulette. Ano yung sinabi kanina ni Mayor? Patibong lang ba yun? Hindi, Lino. Kabababa ko lang din ng tawag sa mga tauhan namin na nasa level 5 ng bundok. Ipinapasabi ni Mayor sa kanila na walang aatake sa panig nyo para bigyan kayo ng panahon na makapagpahinga. Hindi layunin ni Mayor na basta na lang kayong ipamasaker dyan. May mga kinatawan rito ngayon, ang kinatatakutang grupo ng mga aswang, ang Black Triangle. Nag-a-apply pala doon ngayon si Alexander na maging kasapi ang organisasyong ito sa organisasyon na iyon. Kaya dapat maipakita ni Mayor na magaling siya mag-handle ng ganitong digmaan at magagaling ang mga tauhan niya. Hindi namin iyon mapapatunayan kung ipapalaban namin kayo sa mga tauhan namin na hindi pa pagod at wala pang kahit anong pinsala. Samantala kayo, buong araw na pagod at nakikipaglaban. Safe kayo ngayon, Lino, na magpahinga. Kahit ikaw, magpahinga ka rin. Kakailanganin mo ng lakas. Isang mabigat na labanan ang kakaharapin nyo mamayang madaling araw. Kumain kayo ng mabuti at magpahinga. Balitaan kita, Lino, kapag may pagbabago rito. Pero sa ngayon, final ang kautusan na iyon ni Mayor. Kung mapapansin mo, nawawala na ang maitim na ulap sa itaas ng bundok. Isa iyong tanda na walang aataking mga aswang dahil masyadong maliwanag. Oh, sige na, Lino, magpapahinga rin muna ako. Wala pa rin akong tulog. Sige, Roulette, maraming salamat sa tulong mo sa amin. Hindi mo kailangan magpasalamat, Lino. Hindi ito libre. May usapan tayong kapalit, di ba? Tuparin mo yun para maging patas tayo. Oo, Roulette, hindi ko yun nakakalimutan. Okay, sige, bye. Sagot pa ng dalaga at pinatay na ang tawag. Sa bahagi naman nila Lino ay nakatingin sina Rosalia, Luluino at Mang Ambo kay Lino. Mahal, si Roulette yun? Oo, totoo raw talaga na ipinahinto ni Mayor ang labanan para bigyan tayo ng pagkakataon na magpahinga. Agad namang sumagot si Luluino. Abay kung ako sa'yo, Apo, hindi ako magtitiwala sa sinasabing iyon ni Mayor Cerex. Sino ba ang kalaban na magbibigay ng partida sa katunggali para makapagpahinga at muling makapaghanda sa laban? Opo, Lo, tama po kayo. Pero sa pagkakataong ito, seryoso si Mayor sa sinasabi niya. Hindi lang ang pagkapanalo sa digmaang ito ang pake nila Mayor at Alexander. Nasa compound nila ngayon ang mga kinatawan ng isang international organization na mga aswang din. Hindi rin iyon dumalo para tumulong sa kanila. Kaya sila nariyan para makita kung gaano kalakas ang puwersa ng organisasyon ni Mayor. Nag-a-apply daw kasi si Alexander na maging kasapi ng organisasyon na iyon. Kaya hindi magandang tignan kung ipagpapatuloy ang labanan habang nanghihina ang mga kalaban nila. Tsaka, kinumpirma din talaga yun ni Roulette. Ayan nga nagsisimula ng lumiwanag ang buong bundok dahil inalis na nila ang maitim na ulap. Eh anong plano mo ngayon, Apo? Sasamantalahin natin, Lo, ang partida para makapagpahinga. Pagkasabi ni Lino noon, ay pinindot niya na ang buton ng suot na comb. Attention all unit! Nagdeklara ng temporary ceasefire ang mga kalaban natin para bigyan tayo ng pagkakataong magpahinga. Alam kong nagdududa kayo roon at wala kayong tiwala sa sinasabi nila. Pero ang masasabi ko lang, sa akin kayo magtiwala. Alam niyo naman siguro na hindi ako papayag na may mapahamak sa atin. Kaya sigurado din ako sa pagkakataong ito. Tiara, Leia, Minari, pagbukas kayo ng maraming portal papabalik dito sa base camp. Yung mga nasawi nating kasamahan ay dalhin dito sa base camp at bigyan ng maayos na libing. Tingting, isama mo si Mancio, Mang Ambo, Tombi at Pandoy.
Magdala rin kayo ng 5 tauhan mula sa grupo ni Alex. Magpunta kayo ng merkado para makapamili ng mga lulutuing pang-ulam. Kung may mabibiling litsyong manok at inihaw na bangus, ay bumili na rin kayo para mas mabilis makakain ang lahat. Lolo Ino, kayo ni Rosalia, Micaela, Im at Venus ang mag-aasikaso ng pagsasaing. Walang magpapaiwan sa bundok ha, kailangan mag-report dito lahat. Bago mag-2 ng hapon, dapat nakakain na lahat at namamahinga na. 12 ng madaling araw pa ang balik natin sa bundok para ipagpatuloy ang digmaan. Sapat ang oras natin para makatulog. Sige na, simulan na ang pagbalik sa kampo. Roger Datlino. Kanya-kanyang sagot ng lahat ng Maycong na kasama ni Lino. Ilang saglit pa ay marami ng portal ang bumukas sa labas ng fire station. Lahat ay nagtutulong-tulong. Ang mga Marine Corps troops ay nagsimula agad na maghukay para sa mga nasawi nilang kasamahan. Ganon din ang grupo ni Alex at Katemyong. Bumaba naman si Lino para salubungin ang mga nagsibali. Jorem, kumusta ang kalagayan nyo? Ayos lang kami, Lino. Hanggat nasa amin ang kapangyarihan namin, ay may kakayahan kaming magpagaling sa aming sarili. Kung hindi sa kapangyarihan mula sa harem, ay tiyak, napas lang na kaming lahat. Lumapit naman si Duran kay Lino. Lino, bilib na talaga ako sa iyo. Hindi ka general o commander ng isang hukbo. Hindi ka rin pulis o sundalo dito sa mundo nyo. Pero talo mo pa ang general ng isang malaking kaharian. Magaling kang magdesisyon at walang pagdadalawang isip sa mga sinasabi. Alam mo kung kailan dapat sumugod at kung kailan dapat umatras. Maraming salamat sa papuri, Duran. Pero masyado pang maaga para dyan dahil hindi pa tapos ang laban. Oo, tama ka naman dyan, Lino. Pero mali ka na sabihin na maaga pa para purihin ka. Kasi kung padalos-dalos ka sa mga pagdidesisyon mo at hindi pinag-iisipang mabuti, ay baka hindi na tayo nakarating ng level 4 ng bundok. Kaya ipagpatuloy mo lang yan. Pero bago ang lahat, Lino, matulog ka rin muna. Huwag kang mag-alala. Matutulog na rin kami ngayon agad ng hukbo ko. Dahil sa dimensyon namin kami matutulog at makakabalik kami rito pagkalipas lang ng 3 oras dito sa mundo nyo. Kaya kami ang magbabantay sa inyong lahat habang natutulog kayo. Mabuti kung ganun, Duran. Sige, matutulog na rin muna ako. Pinuntahan ni Lino ang bawat grupo at pinasalamatan. Binilinan niya rin na matulog ng mahimbing pagkatapos makakain at huwag mag-aalala dahil nariyan naman ang grupo ng mga Nephalim para magbantay. Kaya siguradong ligtas ang kanilang pamamahinga. Nagpasalamat naman ang lahat kay Lino dahil sa maayos na pamamalakad sa digmaan. Hindi daw nila inakala na tatagal sila sa labanan ng buhay, lalo at ganun karami ang mga kalaban at malalakas din. Matapos ang pag-uusap-usap ay bumalik na si Lino sa loob ng command center at naglatag lang ng kumot sa ibaba noong mga lamesa na pinagpapatungan ng mga computer para kung sakaling may emergency ay agad rin siyang magigising. Matapos magsaing ay nagsibalik sila Lolo Ino at Rosalia sa harapan ng computer. Nakita nilang mahimbing na mahimbing ang tulog ni Lino. Nakanganga pa ito habang nakatagilid at humihili. Napasabi na lang si Lolo Ino, "Alam mo ba, Rosalia, kung gaano lang kasimpleng bata yang si Lino dati? Hindi pa nga yan masyadong naniniwala sa mga aswang. Pero dahil sa nagbibinata na siya, kaya binigyan ko ng kwintas bilang proteksyon. Puro kasi pamamasyal kasama ang mga kaibigan niya ang gusto niyang gawin sa buhay. Ayaw niya na nga mag-aral ng kolehiyo. Gusto niya simpleng buhay lang sa bukid. Tapos ngayon, parang talo niya pa ang isang pulis o sundalo. Nakadagan sa balikat niya ang napakabigat na responsibilidad upang ipagtanggol ang mundo laban sa kasamaan." Seryoso naman ang mukha ni Rosalia habang nakatitig rin sa mukha ni Lino. Tama ka po, Lo. Maging ako man ay hindi inakala na darating ang panahon
Nahahawak ako ng baril at makikipaglaban sa mababangis na nilalang. Noong nag-aaral pa ako, ang gusto ko lang mangyari ay maging matataas ang grado ko sa lahat ng subject, mapanatiling maganda ang itsura, at mangarap na magkaroon ng kasintahan na magugustuhan din ng mga magulang ko, at siya rin magiging asawa ko. Tapos, mamumuhay ng mapayapa at magkaroon ng maraming anak. Pero sa nakikita ko ngayon, malayong malayo ang buhay na ito sa naisip ko noon. Hindi ko rin naman ito pinagsisisihan dahil mas nakikita ko ngayon ang silbi ko bilang tao at ang kahalagaan ng pagiging protektor ng mga inosente. Kaya kung makaligtas man tayo sa digmaang ito, walang magbabago sa pananaw ko. Ipagpapatuloy ko pa rin ang pagiging mamamatay aswang kasama si Lino kahit habang buhay pa. Sumagot namang muli si Lolo Ino. Maswerte ang apo ko dahil napapaligiran siya ng mga taong handang dumamay sa kanya at hindi siya iiwan kahit anong mangyari. Kagaya mo na lang at ni Tingting. Nagpatuloy pa sa pagkikwentuhan ang dalawa habang paminsan-minsang sumusulyap sa monitor ng computer. Ang iba naman ay kanya-kanyang pag-aasikaso sa sarili habang naghihintay na maihanda ang mga pagkain. Pansamantala muna natin puputulin dito ang ating kwento. Sa susunod na part ay ang muling pagpapatuloy ng kanilang pakikipagdigma sa grupo ng kasamaan. Kaya magsama-sama tayong muli sa kasunod na part nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.